Ang polarizing microscopy, ginagawa nito at naghahanap ng mga crystals. Yung crystals, usually dapat wala siya, hindi siya makikita sa ating mga joints. May mga panahon na nagkakasakit ang ating mga pasyente, sumasakit ng kasukasuan, nagkakatubig. So, kukuha tayo ng tubig galing sa kanilang joint, i-examine natin yun sa microscope. Itong klaseng microscope na ito, sasabihin niya sa atin kung ang crystal na ba ito ay gout or pseudo-gout, or yung isa pa na nagkakaroon sa mga balikat, Milwaukee syndrome, yung hydroxyapatite crystals. So, itong tatlong crystals na to, ito yung mga tinitingnan nating crystals dito sa polarizing microscope. Dito sa microscope na ito, electron microscope siya, pero may special siyang polarizing capability. Yung polarizing, gumagamit siya ng kakaibang ilaw. Yung ilaw na yon sa loob, tinitingnan niya kung ito ba ay anong shape. Doon madidetermine na namin kung ito ba ay gout or pseudo-gout nga or mga hydroxyapatite. Yung pasyente na merong pamamaga ng kasukasuan or joint, isipin natin muna kung mukha bang crystal-induced arthritis ito. Pag nakita natin na mukha siyang arthritis, sasabihan natin ng pasyente na ito po ang magiging procedure. Hihiga muna ang pasyente, tapos dilinisin natin yung lugar kung saan tayo kukuha ng tubig, tapos mag-i-insert tayo ng needle, ng karayom. Once na meron na tayong tubig, so yung tubig na yon ilalagay natin sa slide at sisilipin na natin sa microscope. So pag nakita namin na ito ang shape, needle shape, malamang gout ito. Pag nakita namin rhomboid shape, malamang pseudo-gout ito. Kung may mga ganong instances, hindi malaman kung ito ba ay gout or pseudo-gout, yun yung panahon na pwede tayong kumuha ng sample. Para makapaghanda tayo sa polarizing microscopy, simple lang naman ang polarizing microscopy. Ang actually na pinaghahandaan natin yung arthrosynthesis, yung pagkuha ng tubig galing sa kasukasuan. Yung prosesong yan ay tinatawag ng arthrosynthesis. After ng arthrosynthesis, doon natin i-examine yung fluid na nakuha natin at titingnan na sa microscope. Ipinapaalala po natin sa lahat ng ating mga pasyenteng mayroong pananakit ng kasukasuan na kailangan po nating magpatingin sa ating mga doktor, lalo pat maraming klaseng arthritis po na meron tayo. So, hindi natin sure kung tayo ay may osteoarthritis or gout. So, kailangan pong magpatingin. Huwag hong ipasawalang bahala ang ating arthritis. May mga simpleng arthritis at mayroon din namang arthritis na mas seryoso at kailangan magpunta kaagad sa ating mga doktor. This portion was brought to you by the De Los Santos Medical Center.